Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga, Joel. Medyo masalimuot ito dahil kung ilang beses na nagkaroon ng disgrasya sa mga minahan. Pero ito't naulit na naman. Oo, ito na naman. Kasi kahapon kausap ko yung PDCC ng Antique. Sabi ko, bakit ho nagkaroon ng pagguho? Sabi niya, parang kasi yung sabi ho, meron doon pagyanig Wala naman sinasabi ang Phibox na nagkaroon ng earthquake. Earthquake doon. Diba? Doon sa lugar nila specifically. Kaya may pagyanig. Oo, kaya may pagyanig at kung bakit nagkaroon ng pagguho. Sa mga gusto makasali sa balitaktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone in ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Siyempre ho, pwede nyo lamang pong tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Hindi bababa sa 5 minero ang namatay sa pagguho ng bahagi ng isang minahan sa Semirara Island sa Caluya, Antique. Nangyari ito sa Panian Open Pit Coal Mine ng Semirara Mining Corporation. Ang kakaiba ho rito, katatapos lang ng inspeksyon ng Department of Energy sa naturang minahan bago matapos ang Enero. Pumasa pangaraw po ito sa international standards ayon po sa DOE. Kaya naman takang-taka daw po sila kung bakit nagkaroon ng pagguho. Darito ang report ni Cedric Castillo. Sa mga minerong natrap sa pagguho ng isang coal mine sa Semirara Island sa Caluya, Antique. Mismong ang Semirara Mining Corporation ang nagsasagawa ng rescue sa mga natitira pang biktima ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Iloilo. Sinabi ng Antique Provincial Police na batay raw sa impormasyong binigay ng mining company, hindi bababa sa 5 minero ang nasawi sa pagguho. Kinilala silang sina Abner Lim, Joven Hocate, Efren Equiza, Anthony Siblet at George Bragat. 3 minero naman ang nailigtas, habang 5 iba pa ang hinahanap pa rin hanggang ngayon. Sa paunang pagsisiyasat ng Department of Energy, posible umanong may mga crack o bitak ang kanlurang bahagi ng pader ng Panian Open Pit Coal Mine. Bumigay tuloy ang lupa ng Panian Pit na may lawak na mahigit 300 hektarya at lalim na aabot sa 300 metro below sea level. Yung mga personnel ng mga Semirara Mining Corporation at saka sa tulong din ng ating mga TNT, sila ngayon ang nag-conduct ng retrieval operation doon. Ang problema ngayon, medyo nag-flow yung water sea level. Yan ang problema, medyo na-delay yung pag-retrieve. Ikinagulat ito ng Energy Department dahil nitong Enero at 31 lang ininspeksyon ng minahan at pumasa naman daw ito sa International Safety Standards. Bukod dyan, isa raw ang open pit mining sa pinakaligtas na paraan ng pagmimina kumpara umano sa underground mining. Right now we have 2 personnel there. Trying investigating, finding out what happened, how it happened, and of course, ang ultimate objective is to prevent recurrence of the same. We don't, we need the coal, but also we don't want to lose lives. Inutusan na ni Pangulong Aquino si Energy Secretary Jericho Petilla na magtungo sa minahan. Obviously, ayaw natin mangyari ito. So, lahat ito, sinusuri ng mga dalubhasa. Tingnan, kakulangan ba sa pag-implementa ng batas? Kulang ba yung batas? Sa isang pahayag naman, nanawagan ng Grupong Kalikasan PNE sa DENR na suspindihin na ang operasyon ng Semirara Mining Corporation at kansilahin ang mining permit, gayon din ang Environmental Compliance Certificate nito. Dapat daw panagutan ng kumpanya ang insidente. Cedric Castillo, GMA News.